away ng mga 'to, yung away po ni Lacson at Cayetano, hindi na po kayo nakakatuwa. Yung mga away ninyo parang bata na, eh. Alam namin, gusto niyo lang i-divert para sa mga walang kwentang away ng mga senador. Wala naman pong kwenta yung pinag-aaway niyo, sa totoo lang po. Wala pong katuturan. May baha ba? Wala bang baha? Kakasuhan ba? Hindi ba kakasuhan? Wala po kaming pakialam. Ang gusto namin bilang mga senador, mag-imbestiga kayo sa flood control dahil yan ang pinakamalaking nakawan sa taong bayan. Yan po ang pinakamalaking nakawan sa Pilipinas. Flood control. Mas gusto pa po namin yan ang gawin ninyo, tutukan nyo araw-araw, mas matutuwa kami kaysa sa impeachment. Nakita na po namin, nakailang impeachment trial na, nakailang araw na, 10 araw na. Ano po ang laman? Ang mga tumistigo po, yung unang 3, walang personal knowledge sa kanilang tinitistiguan. Yung 2 huli, wala namang anomalya sa tinitistigo nila. Gagawin nyo lang ng intriga. Nag-withdraw ng malaking pera. Ano ngayon? Ano ngayon kung nag-withdraw ng malaking pera? Kailan pa po naging kasalanan yung mag-withdraw ka ng malaking pera? Kahit wala na pong anomalya. Imaginein po ninyo yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, tatanggalin nyo yung Vice President dahil nag-withdraw ng malaking pera, hindi nagnakaw, hindi, puta, anong uri yan? Sasabihin, wala pa tayo dun, Badong, wala pa tayo dun. Wala pa tayo dun? Bakit nyo sinalang yan? Ilang araw na ba yan? Isang araw? Sinalang ninyo, wala naman palang anomalya. Ang gusto naming marinig, ano ang mga anomalya ninyo kay BP Sara? Bakit gusto niyo siyang tanggalin bilang Vice President? Hinalal ng 32 million. Tatanggalin nyo dahil nag-withdraw ng pera? Anong klaseng? Mas interesado kami sa flood control kaysa wala naman pala kayo. Unahin muna natin yung walang kaso si BP Sara. Unahin muna natin yung wala tayong binibintang. Nag-aaksaya kayo ng pera. 25 million per day. Mas malaki pa sa hinahabol nyo kay BP Sara. 250 million na kung 10 araw ang nagastos natin sa impeachment. Magkano ba yung sinasabi nyong mga winidraw? 125. Mas malaki na yung nagastos nyo. Naknang po pa. Ano yung winidraw? Kasalanan na pala ngayon ang pag-withdraw. Ngayon, bubuksan nila yung tax, yung income tax. Nagbayad ng buwis. Puta, kasalanan din ang pagbabayad ng buwis. Ano ang binibintang ninyo sa income tax? Bakit nyo bubuksan yung income tax ng mag-asawang dahil nagbabayad sila ng buwis? Kasalanan na rin ang pagbabayad ng buwis. Ano pa? Bubuksan nyo yung bank account? Kasalanan ba may bangko? May account sa bangko? Gaano ka pa kababaw bago nyo ipatigil yung wala naman kayong binibintang man lang? Hindi kayo nagbibintang. Wala ngang bintang eh. Tatanggalin namin. Bakit? Tatanggalin namin ang binoto ng 32 million dahil naghanap pa lang kami ng ibibintang hanggang ngayon. Ang mga bintang po, tatanggalin namin kasi magnanakaw si BP Sara. Ito yung ninakaw. Ganun po magbintang. Kaya namin siya tatanggalin dahil siya ay isang magnanakaw. Nagnakaw siya ng 1 billion pesos. Meron siyang tinagong yaman. Hindi niya dineklara. Meron siyang mansyon. Hindi niya dineklara. Meron siyang 30 luxury cars. Hindi niya dineklara. Meron siyang chopper. Hindi niya dineklara. Wala nga kayong bintang eh. Meron siyang Mary Grace Piatos. Hindi niya maipaliwanag si Mary Grace Piatos. Puta, lahat na alam na ng Pilipino kung bakit may Mary Grace Piatos. Kayo na lang hindi nakakaalam kung bakit may Mary Grace Piatos. Kasalanan ba namin hindi nyo kilala si Mary Grace Piatos? Vice President, binoto ng 32 million. Tatanggalin nyo yung boto ng 32 million
Dahil si Shell Jokno ay malaki ang ngipin, si Percy Serdanya tabingi, yun ang katwiran ninyo. Bumubula ang bibig ni Luis Ro dahil doon tatanggalin niyo yung Vice President. Wala naman, magtotohanan po tayo, ano po binibintang nila? Tungkol po sa pera. Magkano yung ninakaw kung magnanakaw? Ano yung tinago? Nakita ba nila yung tinago? O paano? Kung nakatago pa rin, paano nyo bibintang yun? Ang ibig po sabihin ng nagtago ng pera, may natuklasan kayo. May natuklasan kayong bank account. Ipinangalan kay Jose Velarde. Yung pala sa presidente pala yun. Ganun dapat. May natuklasan kayong mansion. Ang tawag Boracay Mansion. Binibintang nyo na kay ganun. May binibintang kayo dapat. Wala naman kayong binibintang. Pucha, unan yung testigo sa 100 sa may confidential fund. Ang unan yung testigo. Tumistigo na nag-withdraw. May mali po ba sa pag-withdraw? Tama po ba yung papeles? Tama po. Tama ba yung mga nakapirma? Tama po. Tama ba yung nasa cheque? Tama po. O ano pong problema natin? Kasi masyadong malaki yung withdraw nila. Ganun ba? Masyado bang malaki? Magkano ba yung withdraw? 125. Yung iba po bang government agency, walang 125 na wini-withdraw? Cash, walang cash. Ng tinapay. So ano po ang anomalya? Ano po ang anomalya? Wala. Walang anomalya. Walang anomalya. Hindi po ba kayo nagduda na hindi naman po kaduda-duda. Unusual lang. Ni duda wala Tatanggalin nyo yung Vice President na hindi pinagdudahan. Unusual lang. Ng tinapay. Unusual. Pinakamagandang Vice President sa Pilipinas. Pinakamaganda si BP Sara. Unusual yun. Kaya ka tatanggalin dahil ikaw ang pinakamaganda. Unusual Puta, porkit unusual, tatanggalin nyo na. O hindi po kami yan. Yan po ang sinasabi ng testigo ninyo. Bakit nyo iharap yung mga testigo na hindi naman pala? Ngayon, kayo tanungin ko, lahat na nakapanood nung unang testigo dyan, may anomalya ba? Meron bang krimen? Krimen ba yung pag-withdraw ng malaki? Hindi po. So anong krimen na nakomit ni BP Sara? Wala. Wala pala. Bakit tayo nag-aaksaya ng 25 million a day? Para, teka, isipin muna namin kung bakit tayo nag-aaksaya. Lahat po napatunayan. Wala po pa sila napapatunayan. Ngayon may papabuksan. Tax record. Para saan? Para mapakita na nagbabayad sila ng buwis? Di palakpakan natin. Nagbabayad pala ng buwis yung mag-asawa. Alam niyo po, ang Vice President po at lahat ng public official, kaltas agad yan. Kaltas agad. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Kaltas po agad. Ngayon, ang gusto ng taong bayan, hindi na impeachment. Tinatamad na nga manood ng impeachment yung taong bayan Mismo si Drilon, kakampi ninyo, Dilawan. Ano sabi ni Drilon? Meron ng impeachment fatigue. Ayaw na namin ng impeachment. Ang gusto namin, alam nyo kung mag-imbestiga kayo sa flood control. Sino ba talaga dapat nag-imbestiga sa flood control? Sino po ang dapat nag-imbestiga sa flood control? Nagtayo sila ng investigating team. ICI. Wala na yung ICI. Palabas lang lahat. Eto, nakakatawa na tong sagutan niya. Nung una, parang siseryosohin mo pa Ngayon, ang hamunan nila, hinamon ni... Eto, maikli lang po rito kay Cayetano tsaka kay Lacson. Hinamon ni Cayetano si Lacson na punta ka sa Taguig.
Para makita mo ron na wala kaming na maganda yung flood control doon. Sabi naman ni Lacson, ayoko, baka malunod ako dyan. Sabi naman ni Cayetano, malulunod ka sa katotohanan. Alam nyo, pambata na po yan eh. Dinadivert nyo lang ba kami sa away ninyo? Dapat, Sherwin Gatchalian, magsalita ka, sabihin mo, tigilan nyo na yan. Kung gusto natin pag-usapan yung flood control, mag-imbestiga ka, Erwin, kasama ka, Lacson. Hindi yung sa dyaryo tayo. Anong uri, parang tatay ka, Sherwin eh, di ba? Nag-aaway sa dyaryo yung mga anak mo. Wala ka lang pake. Kasi, waling-waling ka nga eh. Anong klaseng sagutan yan? Sumama ka rito. Baka marulunod ako eh. Hindi ka malulunod. Sa katotohanan ka malulunod. Nag-aaksaya po kayo sa mga press conference para saan po? Para pag-usapan namin yung sagutan nyo? Para ma-divert ninyo yung issue? Ang tunay na issue dito, may flood control corruption sa buong Pilipinas. Kung gusto po ninyo na per syudad, araw-arawin nyo po. Kasi per syudad pala gusto nyo eh. O di unahin nyo na yung Taguig. Okay na ako riyan, Taguig. Taguig ngayon. Susunod na araw, San Juan. Susunod na araw, Quezon City. Kung gusto nyo yan ng ganyan, yung per peraso. Pero may suggestion ako sa inyo eh. Unahin nyo na yung mga mastermind. Pataas na, sa taas na. Alam mo, Erwin, kung tapat-tapat tayo, limbawa, tapat ka sa sinasabi mo, ayaw nyo magkasapawan kayo nitong ombudsman. Kasi nag-iimbestiga na raw ombudsman. Ang dami pong kaso ng flood control. Eh. Ilan na po ba napakulong ng ombudsman? Di ba? O di, doon ka naman sa hindi nila iniimbestigahan. Nakakarindi na kayo ng mga panay kayo salitaan. Eh. Isa lang po ang tinitiyak namin, Erwin Tulfo, buhat nung nalipat sa'yo yan, isang beses ka pala nag-imbestiga. Naunahan ka pa nga ni Marcoleta eh. Ngayon, nakakulong na si Marcoleta. Mag-imbestiga po kayo. Mas interesado yung taong bayan sa trilyong ninakaw sa flood control. Dito po, barya lang po yan sa flood control eh. Yung pinag-uusapan natin eh. Yung ginastos ninyo, buhat nung nagsimula kayo sa impeachment, mas malaki na kaysa sa binibintang ninyo kay BP Sara. Teka nga pala muna, ano ba talaga bintang nyo kay BP Sara? Ninakaw niya ba o hindi? Hindi maipaliwanag. Puta, yun lang pala. Eh, pag napaliwanag na, okay na kayo? Walang pagnanakaw, hindi ninakaw, walang ganon. Maanumalya? Anong anomalya? Binulsa? Ano? Ano ginawa ni BP Sara dyan sa lintek na yan? Na ano na yan, na confidential fund na yan. Barya lang yan eh. Gusto nyo pag-usapan natin, barya eh. Barya yan kumpara sa flood control. Totok na totok kayo. Samantalang, ang gusto niya lang, alam niyo po ba mga kapatid, pwede pong sampahan ng kaso si BP Sara sa normal na korte? Eh ang purpose lang naman nila, matanggal nila si BP Sara sa pagiging vice president at wag makatakbo sa 2028. Bakit? Kahit na anong gawin nila, may hocus-pocus na nga sila. Meron, paano pag one-on-one lang, si Tulfo tsaka si Sara, talo si Tulfo. One-on-one si Lenny tsaka si Sara, talo si Lenny. One-on-one si Sara tsaka si Risa. Ha? Si Risa? 0.0. 0.01% lang yun eh. At kaya itapat kaya talo rin. Yun lang po ang purpose nila. Para may tsansa silang manalo, tanggalin sa pwesto si BP Sara, wag patakbuhin. Yun lang. Tapos ayaw nilang pag-usapan. Yung mga nagsasabi ng mga accountability.